Masayang araw mga ka-PL. Pasalamatan po natin yung 15 senador mga kababayan na bumoto sa Resolution 144 para sa kahilingan sa ICC na isa-ilalim na lamang po ang ating Tatay Digong sa house arrest. Instead, manatili siya sa ICC facility mga kababayan. Ito po yung mga bumoto, pero doon sa mga nag-abstain at bumoto ng no, ina nyo. Ito, basahin ko po ang balita mga kababayan. Sa botong 15 pabor, 3 tutol, kita nyo na, at 2 abstain, ina nyo. Pinagtibay ng Senado ang Resolution 144 na humihiling sa International Criminal Court o ICC na ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang house arrest dahil sa humanitarian considerations mga kababayan. Yan. Maraming salamat doon sa 15 na meron pong malasakit na naawa sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte sa kanyang edad na 80 anyos. Mahigit na yata mga kababayan. Nag-alala sa kalagayan ng dating Pangulo na nagsilbi sa ating bansa at hindi tayo pinabayaan, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya at higit sa lahat, napakaraming proyektong nagawa. Hindi katulad ngayon, ng presidente ngayon na hindi po alam kung nagkaroon talaga ng lindol sa Cebu. Sa Cebu. Mamaya, isasama po natin yan. Pag-usapan po natin yan, mga kababayan. Ito na po yung 15 mga kababayan na bumoto sa Resolution 144. Senado, sinusuportahan ang resolution para igiit sa ICC na i-house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang 15 in favor, si JB Ejercito, Mig Subiri, Rodante Marcoleta, si Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, si Gatchalian, sino pa ito? Legarda, Ronald Bato de la Rosa, Villanueva, Jinggoy, si Lacson, mga kababayan, ba? Bumoto pala ito para i-house arrest na lamang si Tatay Digong. Bongo, si Mark Villar, at ang huli, si Erwin Tulfo, mga kababayan. Ito naman ang mga tumutol. Kontrabida to, mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte. Ito po ang napapaganda sa laban sa totoo lang. Sila po ang kasi alam niyo naman po, ang isang pelikula, kapag walang bida, ay hindi maganda. At puro bida lang, hindi rin maganda. Dapat may kontrabida para, pampagulo. Ito, tatlong to, ito pampagulo. Si Kiko, Risa, Bam Aquino, wala tayong aasahan sa mga animal na yan, mga kababayan. Ito naman yung mga nag-abstain. Baga, meron kaunting pagdududa. Teka, magboboto ba ako ng no or yes? Abstain na lang muna. Hindi pa ako sigurado Tito Soto at si Rafi Tulfong Balingbing, mga kababayan. Ito naman si Tito Soto, para naman itong hindi naging Senate President sa Administrasyong Duterte, mga kababayan, napaka walang utang na loob naman itong mamang ito, mga kababayan. At ito naman ang mga absent. Pia Cayetano, Lito Lapid, absent. Si yes or no. Yes or no lang ito. Si Supremo. Ayan, Supremo Idol. Tandaan mo, idol kita pagdating sa hugutan ng pistola. Pero sa Senado, yari, patay tayo dyan. Si Camille, absent din. At si Cheese Escudero. Ayan, siguro maraming guesting ngayon si tawag nito,
si dating Senate President, si Chis Escudero. Baka maraming guesting kasi doon sa mga pasabog niya, mga pag-iingay niya, ginawa niyang pagbatikos, pagpalo, paghagupit, pagsampal kay Martin Romualdez at kay Saldico. Maraming mga imbitasyon sa iba't ibang mga tawag dito, mainstream media. Okay lang yan. Pero kung nagkataon na hindi absent itong si Chis Escudero at si Camille at saka si Pia, o itong apat na ito, maaaring bumoto to mga kababayan para mag-yes, para maging o isa sa ilalim sa house arrest na lamang ang dating Pangulong Duterte. Wala okay lang yun, pero lamang pa rin tayo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sir at madam sa pagbibigay po ninyo ng respeto, awa sa dating Pangulong Duterte na ngayon talagang hirap na ang kanyang kalagayan, bunga ng kanyang katandaan at may dala-dala pang sakit. Sana pagbigyan tayo o pagbigyan ang Senado, mga kababayan, ng ICC dito sa kanilang kahilingan na isa ilalim na lamang po ang dating Pangulong Duterte sa house arrest. Pero ngayon, hindi pa ho natin alam kung saang bansa siya. Bagamat meron lang sinabi si BP Inday Sara na meron na isang bansa di umano na tatanggap sa dating Pangulong Duterte, hindi pa ho tayo sigurado kung doon ba mananatili ang dating Pangulong Duterte. Uulitin ko, doon sa mga nag-abstain at saka sa mga nagboto ng no sa Resolution 144, ina nyo. Mga kababayan, eto na. Yung tungkol po sa lindol, mga kababayan, ang Davao City, mga kababayan, sa pamumuno po ni Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, mga kababayan, handang tumulong po sa mga taga Cebu na tinamaan nga po ng 6.7 magnitude na lindol, mga kababayan. Pero ang ating Pangulo, mga kababayan, parang hindi niya po alam na nagkalindol kahapon. Bangag? baka may tama na naman yung mama. Hindi niya alam ang kaganapan sa bansa niya, mga kababayan, na pinamumunuan niya. Mr. President, nasan po kayo nung lumindol? Mr. President, tulog o bangag? Alin po sa dalawa? Parang hindi mo yata alam na na may lindol na nangyari kahapon sa Cebu. Kami, nakaantabay kami. Kung agad-agad ba ikaw ay magbibigay ng iyong pahayag patungkol sa mga nangyaring lindol kahapon sa Cebu. Ang tahimik niyo po. Kaya pala kani-kanina lang kayo nagbigay ng inyong statement tungkol sa Cebu. Ito muna si Mr. President. Panoorin muna natin yung video niya, mga kababayan. Comedy kasi. Itong presidente natin, mas magaling pa ito magpatawa sa Tatay Digong. Yung Tatay Digong, yung mga patawa niya, sinasadya na talagang meron siyang mga script ba? Meron siyang mga experience yang nakakatawa talaga na kapag kinuwento niya sa atin, matatawa talaga tayo. Pero yung Pangulo natin, mga kababayan, ang nakakapagpatawa sa atin yung katangahan niya. Ito, panoorin po natin. Kung makita po ninyo, ang pagpunta po namin dito ay kasama po natin ang iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito upang magdala ng tulong dahil napakabigat ang pagkatama ng opong dito, lalo-lalo na dito sa Masbate. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kita nyo na? Tapos may lindol pa yata kagabi.
Lahat ng Pilipino alam na nagkalindol sa Cebu. Pero siya, mayroon pang yata. Hindi pa siya sigurado. Ano pa namang klaseng presidente ito, mga kababayan? Ang issue ngayon, Mr. President, lindol na po. Hindi na po bagyo, may araw na eh. Maganda na po ang panahon, Mr. President. Tapos na po ang issue sa bagyo. Paano ba namang ipaubaya mo na lang sa mga gabinete mo na ang pagpunta mo sana dyan sa Masbate yata itong pinuntahan niya, mga kababayan, at inuna mo sana ang pagpunta doon sa Cebu na napakaraming mga nasawi, mga tahanan, mga gusali, malaking gusali na bumagsak dahil sa napakalakas na lindol. Nasa Bagyo ka pa rin. Iba na po ang issue, Mr. President. Lindol na po ang bago. Yung bagyo, madalas naman sa bansa natin yan. Kita nyo? Wala daw siya magagawa, mga kababayan. Ano wala magagawa? Siguro, ang ibig niya sabihin, wala magagawa tayo sa panahon. Tama yan. Sa weather, wala tayong magagawa. Natural. Kalamidad yan, kusang dumadating yan. Pero meron kang magagawa bilang isang Pangulo. Bagamat hindi natin maiwasan etong napakalalakas na bagyo at lindol, pero meron kang magagawa. Alam mo kung kailan tatama yung bagyo. Magprepara ka na ng mga ipamamahagi mo sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasirang mga kabahayan. Dapat meron ka ng yero, meron ka ng pako, meron ka ng kung ano-ano dyan na para ipantapal nila sa mga bahay na nasira yung mga bubong. Yun ang pinakamainam mong gawin. Yun ang paghahandaan mo. At higit sa lahat, magbigay ka babala sa ating mga kababayan na lumikas na kayo hanggat maaari sa safety na lugar para walang masaktan. Di bali na yung ating mga kagamitan. Sabihin mong gano'n. Anong walang magagawa? May magagawa ho kayo. Malaki po magagawa ninyo. Wala lang talaga kayong ginagawa, Mr. President. Kasi dalawa nga lang Alin din sa dalawa? Tulog, bangag. Samantala, mga kababayan, no? Siya, nasa Masbate, ang issue niya, bagyo pa rin. Samantala, meron ng lindol, ang Davao City, eto na. Davao City, eto na. Tumugo na po, mga kababayan. Ito ang sabi ni Mayor Baste. Tinanong siya ng isang media sa isang interview. No, ito po ang naging tugon ni Mayor Baste. Acting mayor pala. Yes. We will send help to Cebu. Kita nyo na. Hindi basta-basta ang Davao City magpadala ng mga ng tulong, talagang kasama ang 911. Mayor Sebastian Baste Duterte assures support as Davao City 911 USAR medical and psychosocial teams prepare for deployment while food aid is readied for quake hit communities. Yes, we will send to help Cebu. The city government is already coordinating with the Office of Civil Defense and PDRRMO Cebu. While ground assessments are ongoing, Davao City 911 USAR teams along with our medical teams and psychosocial workers are now ready to be deployed. We are also preparing food items for the affected areas, mga kababayan. Yan po ang naging tugon ni Mayor Baste Duterte. Malayong-malayo po sa presidente natin na, nagkalindol yata doon. Patay tayo dyan, mga kababayan. May yata, hindi siya sure na mayroong lindol na nangyari sa Cebu. Yata Diyos ko naman itong presidente natin ito. Tama nga. Ang sinabi ni Tatay Digong na weak leader, tama din. Ang sinabi ni BP Sara na hindi siya marunong magpresidente. Nyor, kung hirap ka na talaga sa buhay mo, hindi mo na kayang gampanan yung tungkulin mo, bumaba ka na ng nyor. Kasi masyadong stress na yung mukha mo ba? Tumanda ka na husto.
tumanda ka na ng gusto nyo, ang dami mo ng wrinkles, pumayat ka na, kulubot na yung mukha mo, stress ka na, dinagdagan mo pa ng pagkain mo ng pulburon, lalo kang magmukhang zombie yan. Ano yung, di ba mga kababayan, ang Davao City? Ay sus, prepare na. Oy, walang problema eh. Tapos, etong mga loyalista, mga bangag supporter, mga bangag vlogger, hinahanap ang pangalawang Pangulo. Kasi nga, mayroong lindol, mayroong bagyo na nangyari sa ating bansa, hinahanap nila. Mga kababayan, hindi nila alam. Palibhasa, hindi mayabang yung ating pangalawang Pangulo. Kumikilos na lang, mga kababayan. Basta-basta kumikilos na lang para tumulong sa mga kababayan natin na tinamaan ng mga kalamidad, anumang klaseng kalamidad, mga kababayan. Dapat nga, kami itong maghanap kung nasaan ang Pangulo eh. Dapat ang unang hanapin natin ang Pangulo, hindi ang pangalawang Pangulo. Bakit yung hinahanap ang pangalawang Pangulo? Ito, may ginagawa, nagtatrabaho. Ang Pangulo ang hanapin natin. Hindi nga alam kung may lindol, wala. Parang tanga lang. Ito, nasaan daw ang Vice Presidente? Hinahanap nyo pa lang. Umaaksyon na ang Office of the Vice President of the Philippines. Mabuhay ka, Inday Sara Duterte. Ayan, mga kababayan, preparing na, mga kababayan, naghahanda na, Kita nyo naman yung ating pangalawang Pangulo. Ang tindi, Hindi nagpapahuli sa aksyon. Di ba? Mga litrato, pakita ko sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita nyo na? Hinahanap nyo? Ang Vice Presidente? Kumikilos na. Laging aksyon. Ang Pangulo. Ang Pangulo, ano ginagawa? 2 lang. Kundi bangag, tulog. Ay, Ginoo ko, mga kababayan. Kawawang Pilipinas, nagkataon, na ang presidente natin, laging nakabaon. Hindi bastos, ibig ko sabihin. Laging nakabaon ang utak sa pulburon. Di ba? Ayos. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Nag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.